Sandali lang po, ilalagay ko lang yung ating pag-uusapan. Magandang araw po sa inyong lahat. Um, Ako ay mixed emotions din dahil sa pag-alis ni na Brother Dominic sa Manila, sa Quezon City kasi ay naririnig po ba ako? Yun. Anyways, ang prayer ko ay ang kanilang syempre ang kanilang katapatan ay magpatuloy doon. Hindi naman sila kawalan sa isang banda kasi sila ay magiging magagamitin doon sa pupuntahan nila, sila ay magiging malaking tulong sa pupuntahan nila. So magiging kawalan sila kapag wala na silang gagawin sa simbahan at wala na silang gagawin para sa kapatiran. Pero alam ko mas magiging useful sila doon sa kung saan sila pupunta. At ang blessing ng Panginoon ay sasama din sa kanila. Sabi ko nga kay Brother Dom nung nakaraan, um, prepare to be surprised by God. Anyway, ako po ay nagpapasalamat kay Pastor Alex sa kanyang pagbibigay pa rin ng pagkakataon sa akin na mag-share sa inyo. BST o kaya naman dito from time to time pag Sunday. So, dahil Women of the Bible yung pinag-uusapan, ngayong month yata na to. So, ang minabuti kong i-share is Job's wife. Wala siyang pangalan po ah. Karamihan sa Bible, yung mga babae ay hindi pinapangalanan, malamang dahil sa patriarchal ang society, malamang. Pero dahil sa yung Bible ay Book of God at lahat ng mga nakalagay diyan ay si God mismo yung nag-inspire para malagay yung mga kwento nila diyan, then merong mas higit pang dahilan kung bakit at merong mas higit pang kahulugan kung bakit nandito yung Job's wife. So, nung nakaraan, ang pinag-usapan natin ay yung untold story of Persia. Ngayon naman, Job's wife, the untold story, restored by testimony from unspoken grief and unbearable loss. So ito po yung pag-uusapan natin, yung kwento ni Job at ng kanyang asawa. Wait lang. Okay, so madalas kapag pinag-uusapan ng evil and suffering, bilang Christian, siyempre meron tayong sasabihin at meron tayong masasabi. Meron tayong sagot kung sakali. Kahit na alam naman natin na hindi talaga tayo makakapagbigay ng 100% na makakasapat sa mga tao. Lalong-lalo na kapag hindi sila naniniwala, 'di ba, sa Diyos o kaya naman sa plano ng Diyos o mga paraan ng Diyos. Ay pinupuntahan pa rin natin yung kwento ni Job. Um, lalo na sa simbahan, lalo na sa mga taong nananampalataya. Bakit may suffering, bakit may evil? Ito yung isa sa mga tanong kung hindi man siya yung pinaka mahirap sagutin na tanong na nagiging dahilan ng mga tao na hindi sila ah, nagiging kumpletong susunod sa Panginoon. O kaya naman yung mga hindi sumusunod ay talagang hindi na sila susunod dahil sa evil at saka suffering. Either nang naranasan nila o kaya naman ng mga nakita nila sa paligid nila o kaya napanood lang nila. So, and then eventually, nagiging theological or spiritual na question na yung evil and suffering at inire-relate ito sa God. Kung si God yung makapangyarihan, kung si God ay may pag-ibig, good God siya, bakit hindi niya matigil-tigilan itong evil at saka suffering na nangyayari pa rin sa mundo? So, minsan yan yung pinupuntahan ng question. At tayo naman, meron tayong pagkakataon na magdepensa o kaya naman ay magsalita at biglang sumagot, 'di ba? At sa ating pakikipag-usap, lalo na sa ating pag-i-encourage sa mga taong in suffering o kaya naman nasa evil eye na pag-uusapan si Job, the patriarch Job. So si Job ay tila baga mas matanda siya kay Abraham o kaya naman kapanabayan niya si Abraham. Si Job ay binanggit ng dalawang beses lang sa scriptures. Sa Old Testament ay sa Ezekiel chapter 14 at sa James chapter 5. So lahat naman ng mga pagbanggit sa kanya mabubuti. Actually sa Ezekiel siya ay uh,
parang equal kay Noah at kay Daniel sa righteousness. At meron naman siyang pagtitiis, sabi ni James sa James chapter 5 sa New Testament. So, sa pag-uusap natin ay pupuntahan natin medyo dadaanan natin ng medyo mabilis, 'di ba, yung kwento ni Job. Pero habang kinikwento natin si Job, pag-uusapan natin yung asawa niya. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and turns away from evil. O kaya naman, iniiwasan niya talaga yung masama. So nandito yung God, because this is a book of God, ang Bible, sinasabi niya na mayroong tao na ganito, matuwid. Okay? May takot sa Diyos, hindi siya bumabagsak sa masama. Actually, iniiwasan niya yung masama. At ito yung kanyang palaging ginagawa. Ito yung testimony ng Bible tungkol dito sa tao na to. Alam din ni Lord kung sino-sino tayo at alam niya kung ano yung mga testimonies natin. Paano yung ating righteousness? Paano yung ating paglalakad? Paano yung ating pagsunod sa Kanya? Paano yung ating pakikipagrelasyon sa Kanya? May takot ba tayo sa Kanya? Wala tayong takot. Paano yung ating relationship sa mga nangyayari sa paligid natin? Sa evil, sa good? Alam ni Lord lahat yun. At minsan, kapag basa ka ng katulad nito, iisipin mo, Lord, ano masasabi mo tungkol sa akin? Okay? Tanong natin yan minsan pag tayo ay nagdadasal. Malamang merong sagot siya. Verse 2 and 3, and there were born unto him 7 sons and 3 daughters. So mayroon siyang 10 anak, 7 lalaki, 3 babae. His substance, ang kanyang mga pag-aari, also was 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 pairs of oxen, okay, 500 she-asses, and a very great household. Marami siyang mga alila. Okay, so that this man was the greatest of all the men of the East. Hindi lang siya sikat, hindi lang siya kilala, siya ay mayaman. Masaya yung bahay niya kasi madami sila, 'di ba? At siya ay family man tila baga kasi itong mga anak niya ay masaya din eh. Kung itutuloy mo yung verses, yung mga anak niya ay masaya, yung relationship nila ay malapit sa isa't isa. Actually, at sila ay nag-aano, nag meron silang mabuting relationship yung mga anak niya. So, sa kanilang pamayanan, siya ay sikat, si Job. Wait lang po, tao. Merong tao. Sorry. Okay, so verse 5, and it was so, in the days of their feasting, yung kanyang mga anak, were gone about, that Job sent and sanctified them. Kung nag-aalala sa mga anak niya, kanyang nililinis sila. Gumagawa siya ng paraan para malinis sila. So siya din ay hindi lamang businessman, si Job ay hindi lamang religious, si Job ay family man, hindi lang 'yon. Siya din ay parang priest ng kanyang pamilya. Okay, priest ng kanyang pamilya. May harang ba yung camera? Ayan, kaya pala eh. Kaya nyo pala ako hindi nakikita. So, anyway, uh, maaga pa lang, nagbibigay na siya ng offerings para sa mga anak niya. Kasi iniisip niya na yung kanyang mga anak, pag nagkasala sila, o kaya masumpa nila yung God sa puso nila. At kaya siya nagbibigay ng offering para sa kanila. So, nagmi-mediate siya sa kanyang family at ginagawa niya ito nagpapatuloy si Job. Verse 8 to 9. Sa kwento, merong uh, merong pagkakataon na si Satan ay pinapatawag ni God kasi in control si God over Satan. Okay, so meron silang pagmi-meeting, tila baga may reporting na ginagawa si Satan. The Lord said unto Satan sa kanilang isa sa mga meeting nila, napansin mo ba, sabi niya, yung servant ko, yung alila kong si Job. Wala siyang katulad sa lupa, sabi niya. Perfect, matuwid, okay, at siya ay sakdal. One that fears God and escheweth evil. So inulit lang niya yung verse 1. And Satan answered the Lord, does Job fear God for nothing?
So, ipinagmamalaki ni Lord si Job. Di ba? So, uh, makes you think, ano yung tinitingin ni Lord sa'yo? Tayo ba ay worthy na parang ganon, makikipagpustahan si God? Kasi dito, yun yung gagawin ni God eh. Kasi ang sabi niya, talagang sinusukan niya yung masama. At hindi niya ako nilalapastangan. May takot siya sa akin. Pero sabi ni Satan, natatakot ba siya dahil sa ano paman o dahil walang dahilan? Merong dahilan obviously. At ito yung dahilan sabi ni Satan. You have put a hedge around him and his house and all that he has. Binakuran mo kasi, prinoteksyonan mo siya, yung kanyang pamilya, yung kanyang sangbahayan at lahat ng pag-aari niya. You have blessed the work of his hands, yung kanyang mga hanap buhay, yung kanyang pinagkukunan, pinagpala mo lahat yon. And his possessions have increased in the land. At yumaman siya sa sa lupain. Siya na yung pinakamayaman, siya na yung pinakasikat dahil sa pinagpapala mo kasi. Ano ang dahilan kung bakit ka sumusunod? Ano yung dahilan kung bakit ako magpapatuloy? Ano ang dahilan kung bakit magiging matapat ang mga kapatid? Si Brother Dominic, si Sister Nika, ano yung dahilan kung bakit sila magpapatuloy saan man sila pumunta sa kabila ng lahat ng mahirap o kaya naman mga pagsubok at iba pa? Ano ang dahilan? Dahil si Lord ay matuwid, mabuti, di ba? Dahil si Lord ay magbibigay, etc. Pero paano kapag hindi? Hindi siya magbibigay, halimbawa. Kasi ito yung theory ni Satan eh. Sumusunod yan sa'yo, matapat yan sa'yo, nagiging may takot siya sa'yo kasi dahil sa binibigay mo sa kanya. So, ang sabi ni Satan sa Panginoon, di tanggalin mo lahat ng mga yan. Tingnan ko lang kung hindi kanya sumpain. At sabi ni God sa kanya, o sige, pakialaman mo lahat ng mga meron siya, pag-aari niya, pero huwag yung kanyang sarili. Huwag siya. Diba? Don't touch him. At yun yung ginawa ni Satan. At ang ginawa ni Satan, kanyang inimpluwensyahan yung mga masasama na mga tao, na mga bandido, at kanilang ninakawan, sinunog yung kanyang mga ari-arian, yung kanyang mga pag-aari. Hindi ko alam kung paano, pero kahit yung nature, 'di ba? Yung sabi niya nagpadala yung apoy ng langit ay sinunog yung kanilang mga properties, yung mga anak niya ay namatay dahil sa may malakas na hangin na dumating at bumagsak yung kanilang lugar kung saan sila nagpe-fellowship o nagpa-party at namatay silang lahat. One by one, yung dating masaya, yung dating uh, kalmado, yung dating matuwid, yung dating hindi mo matitidag na si Job ay nakatanggap ng mga hindi mabubuting balita at yung pinaka-cap sa lahat. Namatay lahat yung kanyang 10 anak. Ano ang kung maranasan mo to, anong mararamdaman mo? Ito yung nangyari kay Job. 'Di ba? At hindi niya alam kung bakit. Okay, so kasi dahil dito sa pagpayag ng Diyos sa kay Satan na gawin ito. Hindi nangyari ito kay Job dahil masama siya. Hindi nangyari ito kay Job dahil hindi siya natatakot sa Diyos o kaya naman walang habas yung paggawa niya ng kasamaan. Anyan sasabihin niya na siya ay mananampalataya pa din. Hindi. To the contrary, di ba? Siya ay mabuti and yet may evil at may suffering na nangyayari sa kanya o nangyari sa kanya. Di ba? At hindi galing kay God pero pinayagan niya ito. Okay, pinayagan niya ito. So, ito yung nangyari. Ano ang nangyari pagkatapos? Ang iisipin mo ay, well, tama si Satan, di ba? Si Job sigurado bibitawan na niya yung God, pero hindi. Job arose and tore his robe. Siyempre, siya ay nalungkot, di ba? Siya ay hindi masaya. Sino ba naman ang magiging masaya sa kanyang kapalaran, di ba? So, sabi niya, shave his head. Okay, sign of mourning ito dahil sa loss na meron siya. Fall to the ground. Hindi ka pwedeng nakatayo lang diyan, di ba? At ito ay parang symbolical din. Talagang bagsak yung buhay ni Job, yung kabuhayan niya ay bagsak. Pero he still worship. Di ba? Still worship. Pero sandali, ang pwedeng uusapan natin dito si Mrs. Job. Nasaan si Mrs. Job? Sa lahat ng ito. Di ba? Kasi may kwento siya eh. Kwento din niya to eh. Asawa siya ni Job. 'Di ba? Asawa siya ni Job at si Job ay
ah, kanyang ano, siya yung nanay nung 10. At obviously, siya ay nasa side ni Job all this time. Okay, sa kanilang pagpapalago ng mga businesses nila, sa kanilang pag-aalaga ng kanilang sangbahayan at pag-manage ng kanilang kabuhayan. Nandun. Um, Siguro on the side, shadow, di ba, ni Job si Mrs. Job. Kasi malamang baka patriarchal kasi yung kanilang lipunan, di ba, lalaki yung palaging nasa harapan ng lahat. Pero nandun lang siya sa likod at backup. Siya ay since si Job ay righteous na tao, obviously itong babae na to ay righteous din. Obviously itong babae na to ay naaapektuhan ng righteousness niya, or baka katulong siya sa righteousness ni Job. Kasi ganun ang babae, ganun ang marriage, di ba? Siya ay helpmeet. Siya ay suitable help para sa personal at para sa calling na meron yung kanyang asawa. Naulit pa ito, yung wager. 'Di ba? Hindi naman pustahan, pero yung ah, pagiging proud ni God. Kasi pinagmamalaki niya talaga si Job. Nagkita ulit sila ni Satan dito sa chapter 2. At sinabi niya ulit, di ba, napansin mo ba yung aking anak, yung aking lingkod na si Job? Ganun pa din yung sinabi ni God sa kanya. Na para bang sinabi ko na sa'yo na gawan mo yung gusto mo. Tingnan mo, ganun pa rin siya. Di ba? Napansin mo ba yon? Sabi ni Satan dito sa chapter 2 verses 4 to 5, skin for skin, all that man has, he will give for his life. Oh, kasi ano lang siya outward yung lahat yung nasa outside niya yung pinakialaman ko. Pero kapag siya na mismo, 'di ba? Yung physical na yung mangyayari sa kanya at personal ay sigurado, 'di ba? Bigyan mo siya ng sakit o mahirap, gawin mong nasa bingit ng danger o kamatayan yung kanyang buhay. At makikita mo itong tao na to ay susumpain ka, mumurahin ka niya, 'di ba? Dahil sa kanyang nararamdaman physically. Kasi hindi pa sa palagay ni Satan, ang theory niya, hindi pa masyadong personal yan. Di ba? Kasi hindi mo pa kinakanti siya eh. Di ba? Ibibigay ng kahit sino ang lahat niya para sa kanyang health, para sa kanyang buhay kung sakali. And the Lord said to Satan, verse 6, behold, he is in your hand, only spare his life. Okay, so nasa kamay mo na siya, gawin mo yung gusto mong gawin sa kanya, di ba? Pero basta wag mo lang siyang papatayin. Muli, itong mga ganitong mga litanya ng Panginoon ay nagpapakita at nagpapahiwatig ng He is still in control over Satan and his minions. Siya yung kaaway natin, pero wala siyang magagawa sa atin na hindi papayagan ng Panginoon kung sakali. Pero papayagan niya na meron siyang best interest in mind for us. Diba? Hindi niya papayagan yung anumang bagay sa atin dahil nagpapatuloy tayo sa Kanya na hindi ito makakabuti sa atin o hindi natin ito mapapakinabangan um, as we are faithful or in the end. At ito yung sinabi niya lang, basta wag mo siyang papatayin. Yan yung ibig sabihin niyan. So, ang nangyari, binigyan siya ng source, ng sugat sa bumbunan hanggang talampakan. Parang from head to toe, di ba? Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with loathsome sores from the sole of his foot to the crown of his head. At nandun at lahat ng kanyang katawan, ng kanyang balat ay tinubuan nitong mga parang pigsa. Pero masigit pa doon, di ba? Ito ay hindi lamang kumalat, ito ay infected, obviously. 'Di ba? Kapag ito ay magtatagal. Gaano katagal? It seems, mamaya makikita natin, it seems months, buwan yung sakit niya na to. Siguro owing to the fact na bumaba din yung kanyang resistensya kasi na-depress siya, nawala yung lahat ng kanyang ari-arian, nawala yung kanyang mga minamahal na pamilya. At sinong hindi panghihinaan, hindi lamang ng loob, kundi ng katawan at resistensya, di ba, kung sakali. At kakapitan ka talaga ng madami na kung ano-anong mga sakit kung sakali. At ito nga yung sinamantala ng kaaway. At nasaan yung asawa niya? Ulit? Di ba? So ito yung suffering ni Job. Sa mga hindi siguro nakapag-check nito, ito yung suffering ni Job. Okay? Kung ano yung nangyari sa kanya. So yung mga verses ng Job ay nandyan.
At ito yung kanyang mga naging yung physical na kalagayan niya. Okay, yung suffering niya physically. So nagnana yung kanyang mga sugat at hindi siya makatulog. At obviously, hindi ka makakatulog talaga. 'Di ba? Kasi ang dami mong sugat eh. Nagkakaroon siya ng mga nightmares. Siya ay nababangungot. Okay? Hindi siya makahinga. At obviously, anong magiging hitsura niya? Hindi na siya magiging katulad dati na healthy looking. 'Di ba? Haggard look. Painful swollen sores all over his body. 'Di ba? Ulit. Tapos, meron siyang kati-kati. 'Di ba? Kasi habang nagkakaroon ng pagputok-putok yung kanyang mga balat, ay siyempre makati yan. Eventually, may depression siya. 'Di ba? Hindi niya alam kung bakit nangyayari sa kanya to at dahil hindi niya maintindihan yung isip niya ay tumatakbo at overthinker. Si Job, weeping, failing vision, siguro dahil sa infection o dahil sa sakit na nararamdaman niya, anorexia, pumapayat siya, hindi siya, uh, wala siyang ganang kumain. Meron siyang lagnat, fever, may bad breath siya. Sabi niya, my breath is offensive to my wife. Rotting teeth, nasisira yung kanyang ngipin. Okay, so intense pain, matinding sakit, peeling and darkened skin kasi nagbabakbak, 'di ba? May scabs yung kanyang mga sugat, may langib. At sabi niya, this condition lasted for months. Hindi lamang siya weeks. Nasaan yung asawa niya habang nangyayari sa kanya to? 'Di ba? Where was Job's wife ulit? Okay, so nandun yung asawa niya nung sila ay prosperous, nandun yung asawa niya nung sila ay nasa rurok ng kanilang katanyagan at kayamanan, 'di ba? At kaaluwanan. Pero nasaan siya ngayon? 'Di ba? Job's wife sa chapter 2 verse 9 said to him, "Do you still hold fast to your integrity?" Cruel, 'di ba? Bakit? Curse God and die. Ito yung sinabi niya. So, nung unang nabasa ko to about her, ang iniisip ko ay, wow, 'di ba? Ito yung babae. Ito yung babae na kasama mo, na ikinasal. Ito yung babae na nagsabing, for better or worse, I do. 'Di ba? Yun yung sinabi niya. At nandito yung kalagayan na kailangan ni Job yan. Pero bakit yun yung sinabi niya? Bakit sinabi ni Mrs. Job na don't hold your integrity anymore. Huwag ka nang tumindig pa sa Panginoon. Huwag ka nang maging matapat sa Kanya. Murahin mo sa taas, mamatay ka na. Narinig ba niya na nagmura si Job? Hindi. Alam ba niya na tama yung magmura? Hindi. Alam ba niya na tamang murahin yung God? Lalong hindi. Anong mangyayari kapag minura mo yung tao? Magagalit sa sayo. Anong mangyayari kapag binura mo yung God? Matutuwa siya? Pero bakit yun yung kanyang itinutulak gawin ni Job? Yung magalit yung God sa iyo. Di ba? Kasi bakit? Si Job ay nakikita niya araw-araw. Lahat ng fever, lahat ng sleepless night, lahat ng ito apektado siya kasi nandun siya eh. Kasi sabi nga niya pati yung breath ko putrid sa asawa ko. 'Di ba? So nandun siya all along. Hindi lang siya napangalanan, hindi lang siya nasabihan na nandun siya. This is the only part of the book, 42 chapters, na binanggit si Mrs. Job. At nasa nasa bad light pa. Hindi siya mabuti, di ba? Kasi kapag babasahin mo, para bang napaka-sobra mo ng mga asawa, dapat ang sabihin mo, let's pray together, dapat ang sabihin mo. Pero nasan siya nung nag-worship si Job? I believe you're worshiping with Job. Nung hindi pa nagkakaroon ng sakit si Job, di ba? I believe. Kasi hindi naman binanggit doon na hindi siya nag-worship with Job, di ba? Pero malamang, kasi all along, kasama niya si Job, asawa niya yan eh. Nasa sambahayan siya eh. Pero bakit sinabi niya yung sinabi niya? Dahil ba si Mrs. Job ay bad na tao or siya ay good kasama ni Job at righteous din siya kasama ni Job kasi nandun siya sa sambahayan ni Job at naaambunan siya ng righteousness, naaambunan siya ng blessing ni Job kaya magiging ganun din siya. Pero eventually nagbago siya at nag-backslide sa faith, limbawa. Or hindi kaya dahil love niya si Job at ayaw niyang magpatuloy na makaranas si Job ng masama at masakit. Kaya gusto niya, sige tapusin mo na ito, honey. Kasi
nahihirapan din ako. Nandun siya kasi silent sufferer siya eh. Kasi bakit? Siya ay parents din nung namatay. Siya ay nagmamayari din ng mga ari-arian na nawala. At siya din ay boss ng mga servants na namatay doon. Kung ano yung nangyari kay Job, dahil better half siya ni Job. 'Di ba? You are one kapag kayo ay nag-asawa. Mayroon kang mararamdaman. At alam mo ba o alam ba natin na mas nakakaramdam sila emotionally yung mga babae than the men. At kung si Job ay na parang forsaken yung pakiramdam niya, si Job ay lonely, etc., mas nararamdaman ito ng mga babae kapag tayo ay nadidepress din sila, pero iba yung depression nila kasi they are more uh, emotional sa isang banda. Kaya mas nagsasuffer siya, pero binibigyan ba siya ng limelight ng book? Wala. 'Di ba? Nandun lang siya kasi siya ay silent sufferer. 'Di ba? At nung hindi na niya makaya na yung kanyang mahal ay araw-gabi for months, 'di ba, dumadaing. Sabi niya, wag mo nang bitawan. Ay wag ka nang tumindig diyan sa pinaninindiganan mong God o nating God. You curse God and die na, honey, kasi hindi ko maatim yung mga bagay na nangyayari. Ganun kaya yung nangyayari kay Mrs. Job. Kasi bigla namang dumating na lang si Mrs. Job tapos ganyan yung sasabihin niya all along. 'Di ba? Tapos hindi mo na siya mababasa. Dun sa susunod na 40 chapters ng book, hindi mo na siya mababasa. Pero siya yung pinag-uusapan natin. May faith ba siya tapos nagkaroon siya ng faith failure? Tapos eventually, naging bad na siyang babae? Ang Job ay punong-puno ng questions. More than 200, 250 questions. Sabi nung iba, baka aabot pa sa 300. Job has 100 plus questions. Yung mga friends niya na dumating, merong less than 50 na questions. Si God, nung sinagot siya ni God, dahil marami siyang tanong sa Panginoon dahil sa nangyayari sa kanya, ay sinagot siya ng either 65 or pwedeng umabot daw ng 77 na questions depending on how yung babasahin mo siya or versions na gagamitin mo na Bible. At nag-work yun. Kasi parang nasagot si Job hindi dahil sa yung kanya maraming mga questions ay isa-isang sinagot ni God, kundi ipinakilala ni God kung sino siya kay Job ng maraming mga tanong. At bigla na lang, nagliwanag lahat kay Job. Diba? Nagliwanag lahat kay Job. At kung si Mrs. Job nandun pa din at meron siya ding mga questions, the same questions or even more questions than Job, tila baga, rin siya, satisfied siya dun sa sagot about evil and suffering. Bakit inaalaw ni God yung bagay na ito? Kasi God allowed this evil, this suffering to fall sa sangbahayan ni Job, hindi lamang kay Job, including his wife. And then eventually, nung sumagot na si God sa kanya from 38 hanggang 41 ng Job, ito yung sinabi ni Job at the end. I have heard of you by the hearing of the ear, but now mine eyes sees you. Naririnig lang kita dati tungkol sa iyo, 'di ba? At dahil naririnig siya, siya ay naging mananampalataya, siya ay naging tagasunod at naging tagapaglingkod at yung God na to ay naging guide at direction at siya yung sinamba ni Job. Naririnig lang niya ito. 'Di ba? Pero sabi niya ngayon, nakikita na kita. At dahil doon, I hate myself and repent in dust and ashes. Na para bang sinasabi niya, I recant everything that I said before about you. Kasi nag-iisip na siya ng kung ano-ano. Nagrereklamo na din siya si Job. 'Di ba? Pero hindi siya tumitigil na nananampalataya kasi may faith si Job eh. At ito yung totoong faith. Ito yung nakita ni God kay Job. 'Di ba? Na itong tao na to magiging matapat pa din siya. Itong taong ito maniniwala pa rin siya sa akin kahit na hindi nakapanipaniwala yung nangyayari sa kanya. Pero sabi ni Job, dati naririnig lang kita, pero ngayon malinaw ka na sa akin at nakikita na kita. Hindi yung naririnig ni Job yung kumumbinsi sa kanya about God, kundi yung presensya ni God.
Kasi ano yung ginawa ni God? Question din siya ng question eh. And yet that is enough. Pero it's not the questions, di ba? Kundi the presence of God. Yung si God mismo ay nandyan. At sapat na yun kay Job. At sabi niya, I repent. Magre-repent ako, magbabago ako ng pag-iisip tungkol sa iyo, O God. Na-realize ni Job yung mga bagay-bagay na pinagsasabi niya, yung mga complaints niya ay mula sa isang foolish at hindi nag-iisip na tao. Na, para bang sinasabi niya, I'm so foolish, I have no idea, I'm sorry. Diba? At anong nangyari kay Mrs. Job? Naniniwala ko nandun pa rin si Mrs. Job, nagpapatuloy siya kasama, kasi merong mga nagsasabi na wala na si Mrs. Job at iniwanan niya si Job. Wala pong nakalagay sa book na iniwanan niya si Mrs. Job. 'Di ba? So, dalawa lang yata ang beses na binanggit si Mrs. Job dito, 'di ba? Kaya dito sa book, okay? Isa lang yung kanyang statement at yun yung chapter 2 verse 9 kanina at hindi pa siya mabuti. 'Di ba? So, I abhor myself. I recant what I said, sabi ni Job. Tapos sabi ng Bible dito, the Lord turned the captivity of Job. Hindi niya sinabing the Lord healed Job. Hindi niya sinabing the Lord ay ibinalik yung yaman ni Job. Hindi. Sabi niya, he turned the captivity of Job. Kasi all along, Job is captive. Hindi siya captive of Satan, hindi siya captive of yung bad worst predicament na nangyari sa buhay niya, kundi he is captive of a wrong na understanding about God. Na kung hindi pa siya tinanong ng Panginoon at lahat yun rhetorical, ibig sabihin yung sagot doon ay alam mo, di ba? Parang alam na kagad yung sagot. Rhetorical yung mga questions na yun. Kasi si God lahat yung tinutukoy. Di ba na parang sinasabi ni God, kung God ako, kaya kong lahat kasi ako ay all-powerful, kung ako yung all-knowing God, alam ko lahat yung nangyayari sa'yo, alam ko lahat yung gagawin ko, at ito yung patunay ko. Dahil yung mga sagot dito ay tungkol sa pagkilos ni God from creation to maintenance of the creation na create niya. Diba? Pero meron siyang misunderstanding about God. Yun yung kanyang captivity. At pinalaya siya ng Panginoon. Pinalaya siya ng Panginoon dito. 'Di ba? At doon siya nagsasaya, 'di ba? At hindi lang 'yon, sabi niya, he prayed for his friends. Nangyari yung pagpapalaya kay Job nung nanalangin siya sa kanyang mga kaibigan. Tayo ay lumalapit sa Panginoon, may mga kalagayan tayo, lalapit tayo sa Kanya, Lord, bigyan mo ako ng ganito. Lord, i-reveal mo sa akin yung ganito. Lord, tulungan mo ako sa ganyan, etc., etc. At ang gusto natin ay yung goodies, yung perks, yung freebies. At minsan, di ba, anong gagawin ko for you? Gusto natin na gano'n. Tama yung sinasabi ni Satan. Di ba? What's in it for me? Yun yung question ng mga tao pag papunta sila sa simbahan o lalapit sila sa Panginoon. To have relationship with Him. Diba? Huwag mong tatanungin, what can God do for you? Okay, lalong-lalo na kapag matagal ka na sumusunod sa Panginoon, dapat napatunayan mo na kung sino siya. Ask what you can do for God. Diba? Sa simbahan, ganun din. Okay? At sabi niya, siya ay nag-pray sa kanyang mga kaibigan kasi yun yung sabi ng Panginoon, yung mga kaibigan mo na misrepresent nila ako, kahit na mabuti yung kanilang ang kanilang intensyon, encourage ka, di ba? Pero yung mga pinagsasabi nila tungkol sa akin o kaya tungkol sa iyo ay mali. At kinakailangan mong mag-mediate. Kinakailangan mong ipag-pray sila, magkaroon ka ng offering for them. Pero pagkatapos nun, yung captivity ni Job. Para bang pagkatapos na i-interpret ni Joseph, the dreamer, 'di ba? Yung dream ng Pharaoh. Saka yung dream niya ay binigay sa kanya. Naging pinakamataas siya, 'di ba? Sa Egypt, lower lang siya ng isa doon sa king o doon sa Pharaoh. Napanaginipan na niya dati 'yon. You know, the dream was given to him by God. Pero na-fulfill yung dream niya when he helped yung ibang tao nung iligtas niya yung kanyang sangbahayan. 'Di ba? Parang si Job ay ganun din. And then hindi lang 'yon, the Lord gave Job twice. Inulit dinoble ni God yung nawala sa kanya. Okay? So, yung 7 naging 14.
Okay, yung kanyang mga anak ay binigyan din siya ulit ng 10. Kasi hindi naman mawawala yung 10 dahil naniniwala si Job ng resurrection. At yun ay i-resurrect yung 10 nawala. Pero nagkaroon pa rin siya ng 10 mga anak, di ba? So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. So siya ay sikat, siya ay kilala, tanyag, siya ay mayaman, siya ay matuwid, pero yung kanya, yan yung simula ng kwento. Pero nung natapos na yung kwento, mas mayaman siya ng doble. Okay? Sa kanyang kalagayan nung una. Nasaan si Mrs. Job? Kasama siya dun sa sangbahayan na pinayaman. Kasi kasama siya sa naging matapat. Hindi lamang siya naging silent sufferer, siya din ay enduring, faithful, habang nagpapatuloy silang dalawang mag-asawa. Di ba? Uh, I'd like to believe na yun yung ginawa ni Mrs. Job. Bakit? In all the land were no women found so fair as the daughters of Job. Kasi nagkaroon siya ng 10 anak ulit. Napakagaganda nila. And their father gave them inheritance among their brethren. At saan siya kumuha ng kanyang napapangasawa? Wala namang sinabi dito na nagkaasawa siya ulit dahil iniwan siya ni Mrs. Job. I'd like to believe that Mrs. Job stayed, 'di ba, sa kanyang kalagayan, sa kanyang asawa, at nagkaanak pa rin sila. Okay, at biniyayaan sila ng Panginoon. At napakaganda ng kanilang mga anak. At nagkaroon pa nga ng 3 mga anak siya na pinangalanan. 'Di ba? Bibihira yung papangalan ng mga babae sa Bible. 'Di ba, si Keziah, si Jemima, at saka si Karen Japuk, o kaya yun yung pangalan nila, 'di ba? Kakaiba. So, bakit sila pinangalanan? Kasi walang pangalan yung nanay nila eh. Pero bakit sila may mga pangalan? Parang nire-reverse ni God. Dapat walang status yung mga babae, pero ito may status sila. Hindi lang yon. Their father gave them inheritance among their brothers. Itong mga babae na to. Hindi mo pwedeng ibigay yung inheritance before you die. 'Di ba, sa mga anak mo? 'Di ba, kasi yun yung ginawa ng alibugang anak sa Luke 15. At sabi nila mali yun. Kasi hindi pa patay yung tatay niya eh. Bakit kukunin mo na yung mana, yung inheritance? Pero here, si Job mismo yung nagbigay ng inheritance. At hindi nabibigyan ng inheritance yung mga babae dahil nga patriarchal yung lipunan. Lalaki lang yung binibigyan. Lalaki lang yung binibigyan ng pangalan kung sakali. Pero dito, yung mga babaeng ito ay binigyan kasama ng kanilang mga anak. Parang nire-reverse niya yung kalagayan. At yun yung gusto kong puntuin sa dulo mamaya. So si Job ay faithful, naging faithful sa Panginoon. Ganon din si Mrs. Job. Bakit ko nasabi yun? Kasi kapag siya ay hindi naging faithful, sana sinabihan si Job na ipag-pray mo din yung asawa mo. Sana sinabihan din si Job na magbigay ka rin ng offering para sa asawa mo kasi siya ay hindi naging mabuting asawa. Pero never sinabi yun sa Bible. Never sinabi yun kay Job. 'Di ba? Kahit sa dulo. Bagkus ang sinabihan yung mga comforting friends niya. So ang malinaw na masasabi natin is faithful yung asawa niya all throughout. 'Di ba? At nung sinabi niyang curse God and die, that even ay yung parang desperate na pagtulong kay Job dahil dun sa suffering na nakikita niya sa asawa niya day in, day out for months. 'Di ba? At siya ay tao din siya. 'Di ba? At alam niya magagalit yung God sa iyo at papatayin ka ng God. Pero masisave ka from all this suffering. At willing na siya na maging masama kung sakali, 'di ba? Pero nag-stick pa rin siya kay Job. At nandun siya sa dulo. Bless pa rin sila ng God. Kasi lahat ng blessing nila galing sa God. So, ginamit pa rin yung kanyang sinapupunan ng Diyos. So, ibig sabihin siya ay faithful hanggang sa wakas. Si Job's wife, the untold story, ay hindi lamang nakita niya kasi si Job, kaya siya naging mabuting at matapat na lingkod pa rin. Di ba? Pwedeng nangyari yon, di ba? Nakikita niya kasi si Job, kaya naambunan siya ng mabuting example ni Job. Or, baka, enduring yung kanyang faith, hindi nga lang litaw. Kaya nga, the endurance of uncelebrated faith, yung isa pang untold story ni Job, Job's wife. Pero hindi siya kilala. Bakit hindi siya pinakilala? Bakit si Jemima? Bakit si Keziah? Bakit si Karen Japuk ay ipinakilala? Pero bakit si Mrs. Job ay hindi?
'di ba? Meron din namang masamang mga babae sa Bible like Jezebel at pinakilala sila. Pero bakit hindi? Kasi everything na nakasulat sa Old Testament ay tungkol kay Jesus. Merong symbolism tungkol sa kanya diyan. At lahat ng uri ng relationship, okay, na ng husband and wife ay relationship eventually in symbols ni Jesus and the bride, the church. At tayo bilang part ng simbahan ay hindi kilala. 'Di ba? Sabi nga niya, hindi kayo kilala ng sanglibutan. Hindi nila alam kung ano kayo magiging. Pero kapag dumating na yung Panginoon na hinihintay ninyo ay makikita na siya kung sino siya at makikilala na rin nila kayo kung sino kayo. Parang si Mrs. Job ay stranger o parang ano siya, parang misteryosa, 'di ba, na figure na hindi kilala. Pero all along nandun siya at matapat. At this talks about the bride of Christ na palaging matapat, palaging nandyan. Ano man yung mangyari, ano man yung dumating sa buhay. Ito yung sinisimbolo natin na dapat nating kilalanin at kuhanan natin ng example. Hindi na mahalaga kung sino-sino tayo, ang mahalaga ay si Kristo sa buhay natin. Ang mahalaga ay yung pagsunod natin sa Kanya at yung Kanyang plano. Kasi hindi mahalaga kung ano tayo at kung sino tayo at kung ano yung gusto natin. Ang pinakamahalaga ay ang kalooban ng Diyos. And we are here waiting for the unveiling. Isang araw. 'Di ba? Pero pagkatapos na naipag-pray na natin yung mga friends natin, pagkatapos na nag-sacrifice na tayo para sa ibang mga tao, pagkatapos na naging matapat na tayo sa pinakamahihirap at masasakit, pinakamabibigat na mga kalagayan, because you are related to Jesus, because you are a Christian, magpapatuloy ka pa rin. Then you are like the wife of Job, waiting for the unveiling sa marriage counter o encounter na mangyayari sa araw na yon ng pagdating ng Panginoong Hesus. That is what I'd like to believe about Job's wife, 'di ba? Kasi wala namang sinabing masama siya doon sa book. Ang sinabing masama yung mga kaibigan at nangangailangan ng sacrifice at prayer, pero siya ay hindi. Kasi nagpapatuloy siya nagsa-sacrifice, nagpapatuloy siya nagpi-pray, at nagpapatuloy siya naging matapat. Hindi lamang kay Job, okay, kundi para sa mga kaibigan nila na naging miserable comforters nila. Yun ikaw, di ba, kung mananatili ka, ano man yung mangyari sa kabila ng may hirap, sa kabila ng mga hindi natin naiintindihan minsan na mga kaganapan ng buhay natin. Di ba? Magkakaroon palagi tayo ng questions. At siguro, hundreds, thousands yung mga magiging questions natin put together. Di ba? Pero may sagot yun sa araw. At mapipipi lahat ng mga nagtanong dahil parang sapat yung presensya ng Panginoon kapag nakita natin siya. Dahil in the midst of evil, hindi siya nagpabaya. Actually, lahat ng masama na dapat tayo yung tumanggap dahil sa kasalanan natin, tinanggap niya yun. That is why pag nakita natin siya, may mga latay siya or may mga peklat na makikita natin sa kanya para ma-remind tayo na yung pinaka-worst sana na dapat nating tanggapin dahil sa kasalanan natin ay siya na yung sumalo, siya yung tumanggap. Siya yung sumulat, siya yung tumanggap. At bilang bride ni Christ, kung bakit tayo marikit, kung bakit tayo maganda, kung bakit tayo sakdal, di ba? Isang araw ay dahil ginawan siya ng ganun para sa atin. Tayo dapat yung ginawan ng ganun. Pinapangit ng kasalanan pero hindi. Kinuha niya yun para tayo yung maging marikit at maganda sa araw na yan. May unveiling po, di ba? Isang araw, gusto kong makilala si Mrs. Job. Sana nandun siya, di ba? Pero sa kwento natin, sana magpatuloy tayo kahit na hindi tayo kilala. So yan po yung Job's wife, the untold story restored by testimony from unspoken grief and unbearable loss. God bless po sa ating lahat.